Happy Monday sa inyong lahat guys, no? Keyboy here. So ngayon pag-uusapan natin, paano ba magtono? Diba? Marami sa atin medyo confused dyan. Totoo lang kasi sobrang daming paraan paano maitono yan. And marami na rin ngayong mga gadgets na pwede nating magamit to make it comfortable when it comes to tuning your drums and your snare. Pero of course, syempre no, magandang hindi rin natin matalunan yung mismong proseso kung paano mo siya gagawin ng ikaw lang at gumamit ng isang drum key. So, ang gagamitin natin ngayon sa araw na to, of course, itong drum key guys, at itong snare, at itong bagong bili kong snare head. So, ang snare na gagamitin natin na head ngayon from Remo, Ambassador, snare side para sa ilalim at itong coated Ambassador para sa ibabaw. Okay? So, bago na tayo mag-umpisa, syempre, ginagamit natin today is your MK snare, no? 14x7 bird's eye maple. From Boss Nick Marreyes, maraming salamat at sa MK Drums. Okay, so, ang question malamang napapasok sa iba dito bakit kaya dalawang head yung tinanggal niya agad? Bakit hindi muna niya inisa-isa para mas madali? So, ganito kasi yan guys. No? Si batter mo or yung nasa ibabaw mo, yan ang nagdi-dictate ng pitch ng snare mo. So, yan ang kailangan mo munang ma-identify. Kailangan mo munang makuhang tunog. So, tune it based sa pitch na gusto mo, yung nai-imagine mong tunog ng snare mo. Kaya dyan tayo magpo-focus without the distraction ng nasa ilalim. Okay, so ngayon guys, ilalagay na natin tong mismong hook sa ibabaw. So kapag napatong nyo, yung mga tornilyo, ilagay nyo lang muna sa gilid. Yan, ganyan. Ako hindi ko na siya inaalis talaga kasi nakakatamad yung pa isa-isa. So, basta't hindi lang siya nakapasok agad. So, kapag nailagay nyo na yung head, medyo onting force lang. Apply kayo ng konting force para mag-seat properly yung head. Though, totoo lang, no, it takes a while then for the drum head talaga to sit in properly. So, usually yan, parang 48 hours nga. O sabihin mo na mga 3 tugtugan talaga na solid para sa akin. Guys, itong snare na to is 10 lugs. So, how I finger tight, and I think, no, is the right way also, is to make sure na kapag nag-finger tight ka, lagi silang across. Higpitan mo ng pagganon, higpitan mo ng pagganon, higpitan mo ng pagganon. So, ang pattern ko, kadalasan dito, is itong square yung una ko. So, ito, 2 o'clock, 7 o'clock, 10 o'clock, 4 o'clock, tapos, and so on. So, pag na-finger tight ko na at napansin ko na lahat sila pantay-pantay naman, di ba? Finger tight ko na to So, checking na lang ako. Yan. Pwede na tayong mag-umpisa magtono. And kung matitignan nyo, no, yung ilalim, walang head. So, ibabaw lang siya. Ngayon, kukuha ako ng stick. Okay, haramin ko muna yung kay Junax na. Ito na lang muna. Ito yung malapit So, maririnig mo, wala nang ibang distraction of sound. Literal siya para siyang timpani mamaya. Kapag hinahampas na natin siya na mas tumataas. This way, mas madali kang makakafocus sa gusto mong pitch ng snare. So, kung mapapansin nyo, dahil wala tayong reso head, pag hinampas mo siya, walang distraction. So, ang ganda nito para malaman mo kung anong gusto mo. Right? So, ayan. Taasan na natin. So, ngayon, dito, susubukan na natin siyang siguro, ako, dahil preference ko to, no? Mas gusto ko ng half turn pa. Pero kung yung iba, medyo malapit na din yung gusto, then, pwede mo na subukan yung either, eto, di ba? Saan ba yung camera? Ayan. It's either mag 1/8 ka lang, ganyan, or mag 1/4 turn ka. Di ba? So, ayan. So, dito ako magpo-focus ulit sa una, itong 10 o'clock, 4 o'clock, 2 o'clock, 7 o'clock. So, dyan ako mag-umpisa. So, half turn ako ulit.
Ayan. So, mapapansin nyo guys, no, habang naghihigpit ka ng mga tension rods, yung mga kaninang hinigpitan nyo, mapapansin nyo, parang medyo nagbabago. Huwag mo lang pansinin yun kasi magpa-fine tune ka rin naman sa huli. So, just focus lang dun sa proseso kung paano ka nag-tune. So, subukan natin without, again, the reso head. Kung pakikinggan mo, parang na siyang timbale, di ba? Mas meron na siyang character. Kaso kanina na parang suddy pa, di ba? So, yan. Kung napansin mo, yung tunog niya, pantay-pantay naman, then pwede ka pa mag-proceed ng bahagya. So, dito, mag-check tayo, taps lang. So, kung makikita mo yung tension rod, siguro mag-iwan ka kahit siguro an inch after the hoop. Dito. Tapos sa kabila, magkatunog. Sa baba agad. Rinig mo na. So, pag hinampas mo yan, maririnig mo merong kaagad siyang tunog. Yung habang tumutunog siya, dun mo siya magandang i-adjust para mahabol mo. Papakita ko sa inyo. Diba? So, para napansin ko, uy, nung habang may tunog, pinihit ko, parang yun ata yun. Try na natin sila i-compare. Diba? Kunwari lang, ito na yung gusto kong tunog. Mag-focus na tayo ngayon sa ilalim para maintindihan nyo kung ano ba ang impact ng reso. Okay? So, hampasin muna natin siya. Diba? Pakinggan nyo yung tunog niya, isang clear na sound. Yon. Alright. Okay. So, since tapos na tayo dun sa batter side, dito na tayo sa reso. Okay. So, ang question, ano ba ang nagagawa? Ito pala, no? Snare side, ambassador ang gamit ko. So, okay. Punitin muna natin to. So, ang question ngayon dito, guys, no? Ano ba ang nagagawa ng reso mo sa overall sound ng snare mo? So, pagdating mismo sa overtones mo, guys, no, sa overall tone ng snare mo, ito yung nagdidictate niyan. Ito si pitch mo, yung nasa taas. Kasi, bakit? Alam nyo, totoo lang, no, kapag humahampas ka ng snare, syempre may amount of pressure yan na humahampas dito sa ilalim. So, itong ilalim na to, nagbabounce back yan, at nagbubuga rin siya ng another energy upward. Kung ano yung energy na nag-combine from the force ng nandun sa batter mo at yung force na nag-bounce from sa reso head mo, yun ang nagiging tunog ng snare mo. And mapapansin nyo mamaya, kapag kinabit mo na tong reso mo, yung pitch mo kanina na sinet mo sa batter, tataas siya. It's normal. Mas tataas siya ng bahagya. Kaya totoo lang, when I tune as much as possible, ayoko nang galit na galit agad sa pihit kasi tataas pa siya kapag kinabit mo tong reso head. Okay, so guys, no, nakabit na natin yung snare side natin sa ilalim. So, itotone na lang natin to. And, syempre, siguro reminder lang na when you are putting the reso head sa snare drum mo, take note that mas manipis siya. So, wag tayo manggigil sa paghigpit. Ang pinaka-goal natin is to make sure na maikabit lang natin siya. And alam mo, masip lang natin na maigi yung head sa mismong drum na walang mga wrinkles sa gilid. So, ang kailangan lang natin is pagkakabit, onting tulak-tulak, ilagay yung mga tension rods, and then finger tight natin evenly. Pag may nakita kang mga may mga wrinkle pa, then i-smoothen out mo lang ng mga small turns hanggang sa makuha mo na okay, makinis na siya. So, dito, magtotono na tayo. And it's the same thing, guys, no? So, dito, ano bang preference mo? So, again, guys, no? Ito, ang nagbibigay sa'yo ng overall talaga nagko-complement sa sound or sa pitch ng batter mo. So, ang tendency din ito is once na kinabit natin, mamaya mapapansin nyo na mas tataas yung tunog. Okay guys, so nakabit na natin yung reso natin, itong snare side natin. Then, try na natin siyang
i-tune evenly. So, lagi nating tatandaan, of course, na meron ka pa ring access to hear, di ba, the sound of your drum by simply tapping sa ilalim. So, yun ang pinaka-reference mo. So, kung makikita nyo, tinatap ko yung ilalim, natatap mo rin sa ibabaw, nagkakaroon ka ng comparison ngayon kung ano yung tunog nila, ano mas gusto mo, tighter ba, ano mas gusto mo, mas mababa. Wala naman talagang tama at mali dyan. Though, if you are after a more articulated sound of your snare drum in a punchier sound, then most likely you'll go na mas mataas ang tension ng reso side mo compared sa batter. So, itong mga to guys, no, hindi pa yan nakatono. Ang usually gusto kong gawin dahil kasi in-even out mo sila para matanggal yung wrinkles, di ba? Is to know the highest pitch na meron ka out of the 10 lugs that you have. So, simply, ikutan mo lang sila. Again, no, 1 inch lang after the hoop. Kung mapapansin nyo, itong dalawa yung pinakamataas. So, compare mo na lang, ano mas mataas. Mas mataas to. So, lahat ng 9 na lugs mo, i-compare mo na or ipapares mo sa tunog na meron ka na malapit dito sa snare bed mo. Okay, so since tapos na tayo guys, 'di ba, sa reso head natin, binalik ko na ulit yung snare natin sa tamang position. So, double check lang natin ulit yung pitch ng bawat tension rods natin to make sure na alam mo yun, close to talagang parehas sila. Dahil kasi lahat naman tayo basing this from ear. So, gamitin ulit natin tong stick na pinihiram sa akin ni Junax. So, kung mapapansin nyo guys, no, magkakatunog naman sila, awa ng Diyos. And, ano rin, full sound technically, yung bato ng ilalim, tsaka ng ibaba, wala kang napapansin na nagda-drop ng pitch. So, maganda yung na-create natin na sound from the impact ng taas and yung pagsalo ng reso mo. So, kakabit na natin yung snare wire and subukan na natin alamin kung anong tunog niya. Alright? Okay, so nahigpitan na natin siya and kung makikita nyo, nasa center ng drum mismo yung snare wire natin. Higpitan mo lang sila guys as much as possible. Even sana yung, siyempre, higpit mo rin. Huwag yung sagad-sagad yung dito, tapos dito, hindi mo na pala mapihit masyado. So, laging sagad, tapos malalaman mo yun na parang okay. Kasi kapag nilose mo yung throw off mo, meron kang clearance. So, subukan na natin ibaliktad yung drum and then subukan na natin pakinggan. Okay. So, based sa narinig ko, gusto ko siya kasi syempre napansin mo na yung pitch niya hindi sumasabog sa huli. So, kung ano yung parang naging idea ng pitch mo, yun din yung mismong naging overall tone mo, no? Warm siya, maririnig mo yung hinga ng shell, hindi siya choked. So, susubukan na natin i-engage tong snare wire para malaman natin kung pinipigilan ba niya yung mismong natural resonance ng snare drum mo. Okay, so subukan na natin siya pakinggan with the kick and siguro itong stock na lang na hats na ginagamit ko na Extreme Holy Stacker from Mosico.